Elman TV. Alexander. Kabanata 881 ang welcome party. Nandito na siya. Lahat ay napalingon sa labasan na may matalim na sigaw. Isang binata na nakasuot at nakatali na may maayos na buhok na kumpiyansa na naglakad palabas sa puntong ito. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay sumunod sa kanya. Si Alejandro, na siyang namamahala sa pagbati, ay lumakad pasulong at yumuko sa binata, at sinabing, si Alejandro ng Ruritania, ay bumabati sa Direktor General. Ang mga pinuno ng ilang kilalang pamilya na nakatayo sa likuran niya ay yumuko rin at nagsabi, pagbati, Direktor General. Gayunpaman, agad na ikinaway ng binata ang kanyang kamay at sinabing, nagkakamali ka. Ako si Wesley, ang sekretarya ng Direktor General. Nabalitaan ko lang na dumating na ang Director General sa Ruritania. Ano? Dumating na ba si Director General? Natigilan si Alejandro at ang iba pa nang marinig ang mga pahayag ni Wesley. Nagtinginan din ang iba na nagtataka. Kalahating araw na silang naghihintay, naglalagay ng napakagandang pagsalubong, at natuklasan na sila pala ay talagang tinatanggap ang kalihim ng Direktor General. At ang Director General ay nakarating na sa Ruritania. Bakit wala silang narinig tungkol dito? Gayunpaman, si Alejandro, bilang isang veteranong kamay, ay mabilis na gumawa ng isang diskarte. Mr. Wesley, nalaman namin na ang Direktor General ay bibisita sa Ruritania para sa kanyang inaugurasyon, at ang mga pinuno ng iba pang mga pamilya ay nagplano ng isang welcome banquet. Ngayon, sa ngalan ng lahat ng mga tao ng Ruritania, nais kong anyayahan si Mr. Wesley at ang Direktor General na dumalo sa aming welcome banquet. Hindi ako makakagawa ng mga desisyon para sa Direktor General. Hayaan mo akong tumawag at hilingin ang iyong tulong. Itinaas ni Wesley ang kanyang mga salamin sa mata at sinabi, salamat, Mr. Wesley. Nakangiting sabi ni Alejandro. Tumango si Wesley, umatras, at nagdial ng numero ng telepono. Sinabi niya kay Alejandro at sa iba pa pagkaraan ng 2 minuto, ang sabi ng Direktor General ay makakadalaw siya sa inyong welcome banquet. Pagkatapos ay pumunta tayo sa lugar ng piging at batiin ang Direktor General. Salamat sa paghatid ng mensahe, Mr. Wesley. Mangyaring sumakay sa aking kotse. Umalis na tayo. Ngumiti si Alejandro at magiliw na tinanong si Wesley sa kanyang sasakyan. Ang Ruritania Grand Hotel ang nag-host ng piging. Isang grupo ng Ruritania Power Broker ang sumakay sa kanilang mga sasakyan at nagmaneho papunta sa Ruritania Grand Hotel. Parehong sabay. Yulia, may tumawag lang at nag-imbita sa akin sa isang welcome banquet. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Alexander. Oo naman, hindi pa natin naiisip kung ano ang gagawin natin sa tanghalian. Biro ni Yulia. Si Jacinta, na nakaupo sa tabi niya sa sofa, ay nagkaroon ng brainwave at mabilis na nagtanong, anong welcome banquet? Ito ba ang piging na inihanda ng malalaking pamilya sa Ruritania para salubungin ang bagong Direktor General? Sa tingin ko. Ngumiti si Alexander at tumango, hindi ito itinanggi. Mas naging komplikado ang tingin sa kanya ni Jacinta. Inimbitahan si Alexander sa piging na pinangunahan ng malalaking pamilyang iyon para sa bagong Director General. Hindi kaya, bilang karagdagan sa kanyang mga pambihirang kakayahan, si Alexander ay may hindi kapani-paniwalang background. Naisip naman ni Alexander na hindi nararapat na magtanong dahil wala naman siyang sinabi. Inakala niyang malalaman niya ito pagdating niya sa handaan. Sinundan niya sina Alexander at Yulia sa Ruritania Grand Hotel kasama ang pag-iisip na ito. Pagbaba nilang 4 sa taxi, nadiskubre nilang siksika na pala ang entrance ng Ruritania Grand Hotel. Kabanata 882 isang putok lamang ang kailangan para mapatay ka. Mas maraming bisita ang tumakbo sa pasukan ng hotel matapos marinig na pumayag ang general na dumalo sa piging, umaasang masilayan ang karelagan ng general. Ang palabas ay mas masikip at napakaganda kaysa sa naunang eksena sa high-speed train station. Alexander. Bakit siya nandito? Sino nag-invite sa kanya? Namutla ang pisngi ng mga miyembro ng pamilya Pierce nang makita sina Alexander at Yulia. Sino kaya ang nag-imbita sa kanya? Ngini siya ni Shirley. Dumating siya para mag-freeload. Makapal ang balat niya.
Inorganisa ng pamilyang Miller ang welcome na piging na ito sa pagtatangkang makakuha ng pabor sa bagong general, ngunit hindi ba ito para lamang itaboy siya sa North? Siya talaga ang may lakas ng loob na pumunta para kumain. Hindi ako sigurado kung ang ulo niya ay sumabit sa pinto. Kahit na si Alexander ay may kakilakilabot na kakayahan, ang mga Miller ay nagnanais na makakuha ng pabor sa isang gobernador ng probinsya. Siya ay hindi lamang may awtoridad na administratibo, ngunit mayroon din siyang awtoridad sa militar sa 10,000 nakatalagang tropa. Kahit na ang martial arts skills ni Alexander ay nasa tugatog na, siya ay tao pa rin. Kaya ba niyang tumayo hanggang 10,000 lokal na tropa na armado ng mga punong baril? Nang marinig nila ang mga pahayag ni Shirley, ang mga pinuno ng ibang pamilya na nakausap kay Alexander sa likod ni Alejandro ngunit obligadong lumuhod at humingi ng paumanhin ay tumingin din kay Alexander ng may schadenfreude. Ang higit na kahihiyan na nadama nila noong araw na iyon sa seremonya ng listahan, mas hinamak nila si Alexander. Tingnan mo kung sino. Isang mapaglarong boses ang nagmula sa gilid sa puntong ito. Napalingon ang lahat at nakitang papalapit si Rhett, kasama ang personal niyang abogado na si Adriel. Alexander, panunuyan ni Rhett, ngayon ay isang piging na idinaraos ng aming pamilya Miller upang salubungin ang general, at ang general ay pumayag na dumalo. Nagpakita ka ng hindi inaasahan. Nagpaplano ka ba ng pag-atake ng terorista? Iuuli si Alexander bilang isang terorista kung lalakas ang singil na ito. Ang mga epekto ay magiging sakuna. Sinadya ni Rhett na ipit ang napakalaking sombrero kay Alexander. Sino ang nag-aakalang si Alexander ay makikihagihik sa halip na magalit at magpahayag ng isang pag-atake ng terorista? So sinasabi mong ayaw akong makita ng mga Miller sa welcome dinner? Kalokohan! Sino ka sa tingin mo? Sigaw ni Rhett. Anong mga kwalipikasyon ang kailangan mong dumalo sa isang hapunan para salubungin ang general? Alexander, binabalaan kita na sa isang mahalagang okasyon gaya ngayon, walang malilinlang sa iyong half-asterisk na kakayahan. Lumayo ka rito hanggat kaya mo. Babarilan ka kaagad kung susubukan mong pukawin ang general. Ang bagong general ay tiyak na magkakaroon ng armadong seguridad. Kumbinsido si Rhett na kahit gaano pa katalino ang martial arts ni Alexander, hindi nila kayang tiisin ang lakas ng putok ng baril. At sigurado siyang hindi kailanman tatangkain ni Alexander na suwiin ang isang gobernador ng probinsya. Siyempre, mas matutuwa si Alexander kung talagang nakasiksik ang ulo niya sa pinto at pilit niyang tinutuya ang bagong general. Ang mga Miller ay hindi na kailangang tumakbo sa paligid noon. Aalagaan agad ng bagong general si Alexander. Dahil confident siya, mayabang talaga si Rhett nang sabihin niya ito. Ngunit nanatiling kalmado si Alexander. Hindi man lang niya nilingon si Rhett. He embraced Micah and tenderly remarked to Yulia, "Yulia, mukhang hindi talaga nila tayo inimbitahan. Sa ibang lugar tayo mag-dinner." Oo naman, ngayon ko lang nakita online na may malapit na restaurant na gumagawa ng kamanghamanghang trabaho sa mga mabalahibong alimango. Tayo na. Ililibre kita ng mabalahibong alimango. Nakangiting sabi ni Yulia. Kabanata 883 Panunood ng palabas. Ilang beses na niyang nasaksihan ang mga ganitong tanawin habang sinasamahan si Alexander, at natural na mas malakas ang kanyang psikolohikal na pagpaparaya kaysa noong siya ay nagsimula. Si Jacinta na kasama nila ay nataranta at hindi moari kung ano ang nangyayari. Ang saloobin ni Alexander, lalo na, ay naguguluhan sa kanya. Sinabi ni Alexander bago dumating na may humiling sa kanya sa welcome dinner, at iniisip niya kung si Alexander ay nauugnay sa bagong hepe ng North. Pagkatapos ng lahat, sinaktan na ni Alexander ang unang pinakamalaking pamilya sa Ruritania, ang pamilyang Miller, at ang pangalawang pinakamalaking pamilya sa North, ang pamilyang Hernandez, pati na rin ang apat na iba pang mahahalagang pamilya sa Ruritania na hinamak si Alexander hanggang sa buo. Sa ilalim ng gayong mga kondisyon, maaari lamang magkaroon ng isang senaryo kung imbitado pa rin si Alexander sa welcome banquet. Ibig sabihin, nagkaroon ng relasyon si Alexander, malamang na pamilya, sa bagong Chief of North.
Pero hindi pa nga pumapasok si Alexander sa event, gusto niyang sumama sa kanila dahil sa sarcastic na sinabi ni Rhett. Mukhang hindi ito ang estilo ni Alexander. O baka naman hindi kilala ni Alexander ang bagong hepe ng Nerth at gustong pumunta sa welcome feast, kaya nagkunwari itong big shot sa harap nila ni Yulia, na sinasabing may nag-imbite sa kanya. Kung paanong hindi maiwasang magtaka ni Jacinta, nagsimulang mag-isip-isip ang mga nakapaligid sa kanya na nakarinig ng kanilang chat. Ang kanilang mga pahayag ay may katulad na kahulugan sa haka-haka ni Jacinta, at inakala rin nila na si Alexander ay takot na takot. Pagkatapos ng lahat, ang mga Miller ay malapit ng makipag-ugnayan sa isang makapangyarihang karakter bilang Chief of Nerth. Kailangang manatiling mababang profile si Alexander kung nilayon niyang bumuo ng isang footing sa Nerth. Walang pakialam si Alexander sa iniisip ng mga ito, kaya umalis na siya kasama sina Yulia at Jacinta. Hindi napigilan ni Jacinta na tanungin si Alexander habang papunta sa crab restaurant, anong nangyayari? Medyo naguguluhan ako. Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ay darating si Rhett na umiiyak sa akin para dumalo sa handaan, nakangiting sabi ni Alexander. Maghintay ka lang at manood ng palabas. Lalong naguluhan si Jacinta matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander. Sina Rhett at Adriel naman ay hindi maarok ang biglaang pag-alis ni Alexander. Lalo na si Rhett. Kakasimula pa lang niya sa pag-akusa kay Alexander ng isang malaking krimen, sinusubukang guluhin si Alexander at maging dahilan ng pagkatalo niya. Control, kahit na nag-uudyok ng away sa pintuan ng Ruritania Grand Hotel. Tiyak na tataas ang mga bagay kung kumilos si Alexander, na nakakuha ng atensyon ng papasok na Chief of Nerth. Hindi pinabayaan ng bagong chief ng Nerth si Alexander dahil sa pag-istorbo sa kanyang welcome dinner. Napakahusay na pamamaraan ng pagpatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Si Alexander naman ay kapansin-pansing kalmado ngayon, hindi lang nababalisa kundi umalis din na nakangiti. Ito ay simpleng nakalilito. Hindi kaya nakita ni Alexander ang kanyang plano. Alexander, may utak ka. Inis na sinumpa ni Rhett ang pag-alis na anyo ni Alexander. Pero wag kang masyadong ma-excite. Nangako na ang bagong hepe na dumalo sa welcoming banquet, kung saan ang lolo ko ang principal organizer. Ang pakikitungo sa iyo ay magiging isang piraso ng cake hanggat nalulugod namin ang hepe. Sa karagdagan, ang bagong opisyal ay dapat magsimula ng 3 sunog kapag siya ay maupo. Kapag dumating ang hepe, ikaw, ang hindi matatag na kadahilanan, ay magiging isang mahusay na halimbawa sa iba. Tumango si Adriel bilang pagsang-ayon nang marinig ang komento ni Rhett. Kalimutan mo na yun. Huwag na natin siyang alalahanin ngayon. Mas mahalaga ang pag-welcome kay Chief. Sabay na pumasok sina Rhett at Adriel sa dining hall. Kabanata 884 na anong ginagawa mo? Umupo si Secretary Wesley sa main table ng banquet malapit sa harapan, na natural na sinasamahan siya nina Alejandro at Victor. Dumating na ang lahat, maliban sa bagong hepe ng Nerth, na wala kahit saan. Pagkatapos ng isa pang kalahating oras na paghihintay, si Alejandro ay sapat na at maingat na nagtanong kay G. Wesley, Mr. Wesley, lahat tayo ay naghihintay ng matagal. Huli ba sa schedule ang hepe? Lahat ng mata sa silid ay nakatuon kay Wesley, puno ng pag-asa. Hindi napigilan ni Wesley ang sarili at inilabas ang kanyang telepono, at idinagdag, tatawagan ko ang hepe at tatanungin kung dapat pa ba tayong maghintay. Lumayo siya para tawagan nang matapos siyang magsalita. Nagdilim ang kanyang ekspresyon hindi nagtagal matapos makonekta ang tawag. Hindi na hinintay ni Alejandro na ibaba ang telepono at magtanong, Mr. What did the chief say, Wesley? Alejandro, anong ginagawa mo? Galit si Wesley. Ano? Nasa eksena ay natakot hanggang sa mamatay. Bakit ang sekretarya ng hepe ay mabilis na nawala ng gana? Nagulat din si Alejandro. Saglit siyang nakasagot, at nagmamadali siyang yumuko at nagtanong, Mr. Wesley, ano ang mga tagubilin ng hepe? Turuan mo ako. Pawis na pawis si Alejandro sa mga oras na ito. Orihinal na, ang marangyang welcoming party ay ginanap upang pasayahin ang papasok na pinuno.
Ngunit ang hepe ay hindi pa dumarating, at si Mr. Wesley ay nawala ng gana, iniwan siyang walang pag-asa na nalilito. Humph! Gusto mo bang ispell ko sa'yo? Sinabi sa akin ng hepe na siya ay nasa pinto ngayon lang, sabi ni Wesley, ngunit sinabihan siya ng iyong pamilyang Miller na magwala, kaya natural na hindi siya manatili. Ano? Nasa pinto ba ng hotel si Chief? Maraming mga nanunood ang nagulat at agad na naghanap sa kanilang isipan kung sino ang maaaring maging pinuno. Si Alejandro naman ay natakot sa huling komento ni Wesley at mabilis na nagmura, sino ang bastard na naglakas loob na paalisin si Chief? Was the fool the asterisk man blind or something? Mr. Don't be upset, Wesley. I'll send someone to look into it immediately. Kung ang tao ay talagang mula sa pamilya Miller, tatanggalin ko siya sa puno at hinding-hindi ko na siya papayagang bumalik. Si Alejandro, na halos buong buhay niya sa negosyo, ay matalino at malikot. Alam niya na hindi niya ito mapabulaanan sa puntong ito. Kailangan niyang tanggapin ang sinabi ni Wesley. Hindi niya alam kung sino sa pamilya Miller ang nakasakit sa bagong hepe, at kung talagang nagalit siya kay Wesley, ang pagnanais ng kanilang pamilya Miller na makipagkaibigan sa hepe ay malabong magkatotoo. Namilog ang mga mata ni Rhett nang marinig ang komento ni Alejandro. Isang tao sa pamilya Miller ang nagpayo sa bagong pinuno na umuwi. Mukhang siya lang ang nag-utos kay Alexander na makalayo sa hotel hanggat maaari, sa pintuan ng hotel. Si Alexander kaya ang bagong commander-in-chief. Agad namang natakot si Rhett sa konseptong ito. Agad na umalis si Alexander kasama si Yulia at ang kanyang anak na babae dahil inutusan siya nitong magwala. Nagtataka lang siya kung bakit hindi na naging mapilit si Alexander gaya ng dati. Si Alexander kaya ang bagong pinuno, at sinadya niyang tumakas matapos marinig ang kanyang mga salita. Hindi ito magagawa. Paano naging Chief of North ang isang binata mula sa hindi kilalang pamilya? Kung si Alexander talaga ang chief ng North, hindi ba't ipinagyayabang na niya ito ngayon? Kabanata 885 Huwag magalit. Ito ay, sa katunayan, imposible ganap na imposible. Si Rhett ay desperadong tinitiyak ang kanyang sarili, ngunit isang malabo na sensasyon ng kapahamakan ang namumuo sa kanyang puso. Gayunpaman, ito lamang ang kanyang naiisip, at walang ibang nakapansin sa kanyang medyo kakaibang mukha. Nanatiling tahimik si Wesley, at hindi nagtagal ay binati siya ni Alejandro, Mr. Magpahinga ka muna, Wesley, na ako ay lubusang mag-iimbestiga sa paksang ito at magbibigay sa iyo at sa general ng isang kasiya siyang paliwanag. Pwede mo bang tawagan muli ang general at sabihin sa kanya na si Alejandro ay gustong humingi ng tawad sa kanya ng personal. Gusto kong pumunta siya at payuhan kami tungkol sa mga plano namin sa trabaho sa hinaharap. Kainan lang yan, and you're making such a big deal out of it. Lumambot ang mukha ni Wesley nang makita ang pagpapakumbaba ni Alejandro. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isa pang numero. Ibinaba ni Wesley ang kanyang telepono pagkatapos ng ilang magalang na mga salita at sinabi kay Alejandro, "Sige, ang sabi ng general ay pupunta siya rito." That's fantastic, that's fantastic. It's all because of you, Mr. Wesley. Alejandro, I shall never forget your generosity. Sa wakas ay nakaramdam si Alejandro ng bigat sa kanyang puso nang malaman niyang handang dumalo ang general sa hapunan. Hinarap ni Alejandro ang karamihan pagkatapos purihin si Mr. Wesley ng ilang beses, na nagsasabi, ang general ay mapagbigay at hindi nagtatanim ng sama ng loob tulad natin. Sana simula ngayon, maging maingat na ang lahat at iwasang gumawa ng anumang pagkakamali na maaaring ikagalit ng general. Tiyak, Mr. Miller. Sino sa madla ang nang-ahas na tumanggi? Sumang-ayon silang lahat at nagsimulang maghintay sa pagdating ng general. Pagkaraan ng halos 10 minuto, narinig ang yabag sa pintuan ng banquet hall, na nagpapahiwatig na ilang tao ang papunta. Baka dumating na ang general, nagliwanag ang mga mata ng karamihan. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa bulwagan ng hapunan sa susunod na sandali. Nagbago ang ugali ng maraming tao at napuno ng galit ang kanilang mga mata nang mapagtanto nila kung sino ito.
Kasama kasi sa mga bisita si Alexander at ang kanyang tatlong miyembro na pamilya, pati na rin ang kaklase ni Julie sa kolehiyo na si Jacinta. Alexander, anong ginagawa niya dito? Akala ko nagpakita na ang general. Oh, what a letdown. Galit na nagmura ang marami sa mga taong nakakilala kay Alexander. Nakaupo ang mga Pierces sa dulong bahagi ng mesa at hindi narinig ang naunang pagtatanong ni Wesley kay Alejandro. Nang makita nila si Alexander, lahat sila ay kinutya siya. Sarkastikong sabi pa ni Shirley, Alexander, mahiya ka naman. Red simply advised you to get lost, which you did. Anong ginagawa mo ngayon pabalik dito? Gusto mo bang mapalapit din sa general? Mangarap ka. Nang makita ni Alejandro si Alexander, tumigas ang kanyang mukha, at malamig na nagtanong, Alexander, tinatanggap namin ang general. Huwag mong isipin na maaari kang kumilos ng walang ingat dahil lamang sa mayroon kang ilang mga kasanayan. Kung abalahin mo ang general, hindi ka aalis ngayon. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, magwala ka. Mawala ka ulit. Hindi napigilan ni Alexander ang pagtawa. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Rhett nang makitang tumawa ito. May lakas ka pa bang tumawa? Napasinghap at nanlilisik si Alejandro dahil sa sobrang galit niya. Paanong hindi ako makatawa? Gusto kong tumawa, pero gusto ko ring tumawa ng malakas. Tumawa si Alexander at sinabing, Alejandro, 1 minuto ay nagmamakaawa ka kay Wesley na imbitahan ako, at sa susunod sasabihin mo sa akin na mawala na may itim na mukha. May schizophrenia ka ba? Ano? Nagulat si Alejandro sa mga sinabi ni Alexander. Kabanata 886 na pagtalikod sa sarili. Lumingon si Alexander kay Wesley at tinanong, Wesley. Nang hindi naghihintay ng sagot. Tubong vulgarie ka ba? Boom! Lahat ng tao sa silid ay tinamaan ng kidlat sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito. Tinutukoy ba ni Alexander ang kanyang sarili bilang bagong Chief of Nerth? Bagamat hindi pa nakikilala ni Wesley ng personal si Alexander, nagsumbong siya sa kanya sa telepono bago dumating sa Ruritania. Nakilala niya agad ang boses ni Alexander at nakilala siya. Si Alexander, ang bagong hepe ng Nerth, ang kanyang direktang amo. Lumapit siya, yumuko, at sinabi, Subordinate Wesley, nag-uulat sa hepe. I'm sorry kung hindi kita agad nakilala, Chief. Please accept my apologies for this oversight. Ano? Paano ito posible? Nagulat ang lahat ng nasa kwarto sa kanilang nasaksihan. Nagsimulang magbago ng husto ang mga ekspresyon ni Shirley at Emiliano. Nagulat din ang 4 na pangunahing pamilya ni Ruritania. At si Alejandro at ang kanyang mga kaibigan ay natakot. Hindi, imposible, talagang imposible. Alexander, paano siya naging chief ni Nerth? Hindi makapaniwala ang mga Miller sa nangyayari sa kanilang mga mata. Sabik silang manligaw ng pabor sa bagong hepe upang kontrahin si Alexander. Pero hindi nila akalain na ang bagong hepe ay si Alexander. Si Alexander ba ay malapit ng bumaling sa kanyang sarili? Isang napakalaking biro ang iyong nakuha. Isa ba itong soap opera, o tinangka nilang patayin sila? Siyempre, hindi lang ang mga pamilyang Pierce at Miller ang nabigla, kundi pati sina Julia at Jacinta. Lalo na si Jacinta, na naghinala na si Alexander ay malayong kamag-anak ng hepe. Nang umalis si Alexander, inakala niyang nagpapahalaga lang siya sa harap nila. Hindi niya akalain na si Alexander ang magiging bagong Chief of Nerth. Nag-react si Alexander kay Wesley bago ibinaling ang atensyon kay Alejandro at sa iba pa. Alejandro, Victor, and Rhett, naalala mo yung sinabi ko kanina, di ba? Ngunit hindi mahalaga kung nakalimutan mo. I don't mind reminding you once more. Sinabi ko sa iyo higit sa 10 araw na ang nakakaraan na ang pamilya Miller ay dapat ibigay ang lahat ng kanilang mga ari-arian o ipapaalis ko sila sa Ruritania. Binigyan kita ng 3 araw na deadline, at ngayon ay ilang araw na ang lumipas, at hindi mo lang ginawa ang sinabi ko, ngunit sinubukan mo ring humanap ng mga paraan para makitungo sa akin. Naubos mo na ang pasensya ko. Wesley, the moment the sun rises tomorrow, I don't want to see a so-called Miller family in Ruritania. Kaya mo ba? Oo. Yumuko si Wesley at tinanggap kaagad ang mga tagubilin.
Agad na natakot ang pamilya Miller. Alexander, kahit na Chief of North ka, hindi ka pwedeng maging lawless. Mayroon kaming pamilyang Hernandez sa aming panig, at kung talagang papayagan mo si Wesley na sirain ang aming pamilyang Miller, dadalhin namin ang aming kaso hanggang sa Bulgaria. Ang North ay hindi ang iyong personal na domain. Ano ang nagbibigay sa iyo ng awtoridad na kumilos bilang isang lokal na warlord? Anuman, ito ay isang lipunang pinamamahalaan ng batas, at kung ginamit ni Alexander ang kanyang posisyon bilang pinuno ng North upang sirain ang pamilyang Miller at malaman ng mga nakatataas, walang alinlangan na may kahihinatnan. Hindi inakala ni Alejandro at ng iba pa na isa sa panganib ni Alexander ang kanyang sariling kinabukasan para lamang maalis ang mga Miller. Kabanata 887, Huwag madaling sumuko. Aidmande mo ako kung gusto mo. Nanunuya si Alexander. Hindi siya madaling matakot. Higit pa rito, ang North ang kanyang nasasakupan, na hindi kasiya siya para sa kanila. Kahit na nagpa siya ang pamilya Miller na magdemanda, walang makikinig. Walang maglalakas loob na saktan siya, ang hari ng hilaga, ang Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente, para sa isang maliit na pamilya tulad ng mga Miller sa buong Bulgaria. Umalis si Alexander sa eksena kasama si Yulia at ang iba pa, iniwan ang mga pahayag na ito. Hindi siya interesado sa hapunan na ibinigay ng mga Miller. Mr. Wesley. Nanatiling umaasa si Alejandro at sinubukang kumuha ng impormasyon mula kay Wesley. Huwag kang mag-abala sa pakikipag-usap sa akin. Hindi ako pamilyar sa iyong pamilya Miller. Si Wesley, na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumakas din kaagad pagkatapos sabihin ang mga pangungusap na ito. Malapit nang sirain ng kanyang amo ang pamilyang Miller, at hindi na siya nang ahas na makisali pa sa kanila. Natigilan ang lahat sa kwarto nang makitang nawala ang dalawang importanteng tao na nakatakda nilang i-entertain ngayon. Hindi ito ang welcome meal na naisip nila. Gayunpaman, sa takot na masangkot, ang mga taong ito ay nagmamadaling bumangon at umalis, hindi man lang nang ahas na magpaalam kay Alejandro. Si Alexander, pagkatapos ng lahat, ay ang bagong hinirang na pinuno ng North, isang posisyon na may napakalaking impluwensya. Ganap na ikinagalit ni Alexander ang pamilya Miller, na lilipulin. Sino ang maglalakas loob na makipaglaban kay Alejandro at sa iba pa? Tanging ang mga Miller lamang ang nanatili sa bulwagan ng hapunan makalipas ang ilang minuto. Ngayong si Alexander ay naging bagong hepe ng North, gusto niyang sirain ang ating pamilyang Miller. Hindi ba tayo napapahamak? Sinabi ito ni Rhett na may nakamamatay na maputlang mukha. Nasaan ang mapagmataas na batang amo ni Ruritania sa unang pamilya? Nang marinig ang kanyang mga pahayag, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Miller ay naging hindi kapani-paniwalang hindi kasiya siya. Isang matinding dagok sa kanila ang pagkakatalaga kay Alexander bilang bagong hepe ni North. Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit nilang tinangka na patayin si Alexander. Ano ang maaari nilang gamitin para labanan ang panggigipit ni Alexander ngayong hindi lamang siya nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan ngunit mayroon ding mataas na posisyon? Huwag magpanik. Hayaan mong isipin ko. Hindi tayo madaling sumuko hanggang sa huling sandali. Huminga ng malalim si Alejandro bago nagsalita. Tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa ng mga sandaling iyon. Kinuha niya ito at natuklasan na ito ay isang tawag sa telepono mula kay Easton. Ito. Walang pag-aalinlangan siyang tumugon sa panawagan. Nagningning sa pag-asa ang mga mata ni Alejandro nang ibinaba niya ang telepono pagkaraan ng ilang oras. Sinabi ni Easton na ang pamilya Ferren ay sumang-ayon na sumama sa kanila sa kanilang laban kay Alexander. Ang una at pangalawang pinakamalaking pamilya sa North ay kailangang harapin si Alexander. Kahit na siya ang bagong hepe, kailangan niyang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, tama. Pumayag ang pamilya Ferren. Ang galing. Agad namang humagalpak ng tawa ang mga miyembro ng pamilya Miller. Kung ang pamilyang Hernandez lang, hindi sapat ang deterrent power. Gayunpaman, sa pagdating ng pamilya Ferren, ang pinakamalaking pamilya ni North, tiyak na sapat ang bigat. Si Alexander, bilang bagong hepe, ay kailangang mag-alala tungkol sa kanyang mga tagumpay sa politika,
at ang dalawang malalaking pamilyang ito ay nagkakahalaga ng malaking halaga ng kabuuang halaga ng produksyon ni Nerth. Malamang na mag-aalangan si Alexander na kumilos laban sa kanila sa mga ganitong sitwasyon. Bahagyang lumipad ang tingin ni Victor. Dad, dapat bilisan natin at ipaalam sa pamilya Hernandez ang tungkol sa appointment ni Alexander bilang hepe para hindi sila mahuli. Kung tutuusin, dahil pumayag ang pamilya Ferren na makipagsanib puwersa sa pamilya Hernandez, basta't gumawa sila ng mesensi ng plano at paghahanda, kahit ang hepe ng Nerth ay walang magagawa sa kanila. Tumango naman si Alejandro. Pagkatapos ng ilang higit pang mga talakayan, ang mga miyembro ng pamilya Miller ay dumiretso sa pamilya Hernandez sa Clay City. Kabanata 888. Ilang taon na siya. 3:00 na ng hapon. Ang marilag na tirahan ng pamilya Hernandez, pati na rin ang bulwagan ng konseho. Guro, isang malaking bilang ng mga miyembro ng pamilyang Miller ang dumating at naghihintay sa iyo sa pintuan. Nagmamadaling pumasok ang isang katulong, na nagsumbong sa amo ng pamilya, si Easton. Hindi ba ngayon ang araw na magdaraw sila ng welcome banquet para sa bagong hepe ng Nerth? Talaga bang mabilis itong natapos? Nagtataka namang tanong ni Easton. Lolo, baka may magandang balita sila at sabik silang iulat ito sa atin. Sabi ng apo niya sa tabi niya. Hindi kaya nakipag-usap sila kay Alexander sa pamamagitan lamang ng paggamit ng bagong hepe. Naningkit ang mga mata ni Easton sa tuwa nang marinig ito. Maaaring tama ang sinabi ng kanyang apo. Ang hepe ng Nerth ay hindi magkakaroon ng problema sa pakikitungo sa isang maingay na binata tulad ni Alexander. Pumasok ang mga biyenan natin at mag-usap. Nasambit ito ni Easton na may tono ng pagmamataas. Sumang-ayon ang lingkod na dumating upang mag-ulat at nagpatuloy na ipatawag ang mga panauhin. Inihatid ng lingkod sina Alejandro, Victor, Rhett, at iba pa sa pulong ng konseho makalipas ang ilang minuto. Bago niya matanggap ang mga reaksyon ng pamilya Miller, tumakbo ang excited na apo sa kanila at nagtanong, Lolo, nakapagtatag na ba kayo ng magandang relasyon sa bagong hepe? Pumayag na ba ang bagong hepe na harapin si Alexander? Hindi, alam mo ba kung sino ang bagong hepe ng Nerth? Blanco ang sagot ni Alejandro, same time na umiling. WHO. Nang makita niya ang mga ekspresyon ng mukha ni Alejandro at ng iba pa, nakaramdam ng lamig ang apo sa kanyang katawan. Alexander naman. Sabi ng tagapagsalaysay. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Alejandro. Ano? Alexander. Siya ang bagong chief ng Nerth. Natigilan ang apo. Si Easton, na nakaupo sa harap na hanay, ay nagbago rin ng husto sa kanyang kilos. Ang iba sa pamilyang Hernandez, na dumalo, ay napabuntong hininga sa pagtataka. Ano? Paano ito posible? Paano naging bagong chief ng Nerth ang dude na iyon? Napakabata niya. Maya-maya, hinalma ng apo ang sarili at tinanong si Alejandro, Lolo, hindi ka naman nagkamali, di ba? Paanong biglang naging bagong chief ng Nerth si Alexander? Isang maasim na ngiti ang ibinigay ni Alejandro, sana ay nagkamali rin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Victor sa pamilya Hernandez ang lahat ng nangyari sa welcome feast ngayon. Solemn na ang kilos ng mga miyembro ng pamilya Hernandez matapos marinig ang pahayag ni Victor. Ang pagharap sa makapangyarihang kakayahan ni Alexander ay mahirap na para sa kanila. Mas magiging mahirap ang mga bagay kung hawak din ni Alexander ang titulong Chief of Nerth. Ang Nerth Chief ay may awtoridad na tipunin ang libu-libong lokal na tropa. Walang sino man ang nang-ahas na kalabanan ang pinuno noon. Nang mapansin ni Alejandro na kahit si Easton ay natakot, sinabi niya, Brother Hernandez, we are in-laws, and I don't want to see our Miller family wiped out. At saka, kahit wala na ang Miller family natin, siguradong hindi pa kakawalan ni Alexander ang pamilya Hernandez mo. Sigurado akong mas naiintindihan mo ang ekspresyon na kapag nawala ang labi, lalamag ang ngipin, kaysa sa akin. Ngayon, habang hindi pa tayo natatalo ni Alexander isa-isa, dapat magsanib puwersa ang pamilya Hernandez sa pamilyang Ferren para labanan siya, supilan ang momentum niya, at pagkatapos ay natural na hindi siya mangangahas na maliitin tayo. Walang basehan ang mga sinabi ni Alejandro.
Kabanata 889 ang awkward Pierce family. Huminto sandali si Cooper bago nagpahayag, Alejandro, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Dahil ang binatang iyon ang bagong hepe ng North, dapat magsanib puwersa ang pamilya Hernandez natin sa pamilya Ferren para labanan siya. Ang binatang iyon ay mayabang at mapagmataas. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, natatakot ako na tayo ay mahadlangan sa hinaharap, na nagpapahirap sa anumang mga galaw. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Pupunta ako kaagad sa pamilya Ferren upang pag-usapan ito. Nagbago ang sitwasyon, at ang lahat ng mga nakaraang plano ay dapat iwanan. Agad na tumayo si Cooper at lumabas ng conference chamber. Ang pag-asa ng mga Miller ay naibalik. Bago ang takip silim, ang mga pamilyang Ferren at Hernandez sa Clay City ay naglabas ng kanilang wolf orders at wind-chasing orders. Sa loob ng ilang minuto, ang buong lungsod ng North ay nagkagulo. Si Alexander, syempre, ay hindi alam ito. Kahit gawin niya, tatawanan lang niya ito. Pumunta si Alexander sa Chief's Mansion pagkatapos ng tanghalian para pag-usapan ang ilang negosyo. Sa katunayan, marami siyang mga kinatawan na nag-uulat sa kanya, bawat isa ay may kanya-kanyang hanay ng mga responsibilidad. Lahat ay sabik na tulungan siya hanggat handa siyang magtalaga. Sa huli, kailangan lang niyang mag-ulat sa kanya, at gagawin niya ang mga pangunahing desisyon. Si Alexander ay natural na kontento na italaga ang mga detalye sa kanyang mga kinatawan, at siya ay kontento na maging malaya at madali. Kung tutuusin, siya lamang ang hepe ng North sa maikling panahon. Umalis si Alexander kasama sina Yulia at Micah matapos maresolba ang mga isyung ito. Daddy, gusto ko talagang bumalik sa Sconvia City at makipaglaro sa maliit na dolphin. At saka, mag-isa lang si Beans sa pet shop, at natatakot si Micah na malungkot ito. Bulong ni Micah sa parang panaginip na tono, sabay kapit sa leeg ni Alexander. Malumanay na minasahe ni Alexander ang kanyang maliit na ulo at bamulong, sige, dadalhin kayo ni Daddy pabalik sa Sconvia City saglit. Pero bago tayo umalis, kailangan nating sabihin kay Tita Valerie. Okay. Masayang bulalas ni Micah. Sumakay silang lahat ng taxi diretso sa mansion ng Pierce. Mag-isang pumasok si Alexander sa Pierce dahil sa takot na gisingin si Valerie, habang naghihintay sa labas sina Yulia at Micah. Ang lahat ng Pierces ay may hindi mapakali na mga ngiti sa kanilang mga mukha nang makita nila si Alexander. Gusto nilang pasayahin si Alexander dahil alam nila kung sino siya. Labis silang napahiya nang maalala nila kung paano nila pinuna noon si Alexander. Si Shirley at Emiliano naman ay labis na nadismaya. Kung hindi lang nila minamaliit si Alexander, maaaring bumangon ang kanilang pamilya Pierce sa isang salita lang mula sa kanya. Kailangan ba nilang gumawa ng ganoong katagal para mapasaya si Rhett? Hindi ba nila nakita na si Rhett lang ang kaya nilang i-bully sa harap ni Alexander? Ano man ang iniisip nila, nandito si Alexander para magpaalam kay Valerie. Nasaan si Valerie? Babalik ako sa Sconvia City sa loob ng ilang minuto, at pumunta ako para sabihin sa kanya, tanong niya. Umalis si Valerie kaninang umaga, kumuha siya ng malaking malita at hindi niya sinabi kung saan siya pupunta, mabilis at pambabala na sabi ni Shirley. Umalis siya. Natigilan si Alexander at walang magawa. Kakaiba ang kinikilos ni Valerie sa hindi malamang dahilan mula nang bigyan siya nito ng miracle pill. Ang isyu sa memorya ni Valerie ay dapat na gumaling sa pamamagitan ng dalawang mahimalang gamot, sa prinsipyo. Pero umalis na siya ngayon nang walang palm. Kabanata 870 Graham Curray's Thoughts. Maaaring mabilis na mahanap ni Alexander ang isang regular na kaibigan o kaklase sa isang tawag sa telepono. Pero pagdating kay Valerie, it was a matter of the heart, at alam ni Alexander na hindi niya ito magagawa. Nagpasya siyang igalang ang desisyon ni Valerie dahil pinili nitong umalis ng walang palm. Marahil ay kailangan niya ng ilang oras sa pag-iisip. Umalis si Alexander sa mansyon ng Pierce, kasama sina Yulia at Micah, na may kalungkutan. Paglubog ng araw, ang tatlong tao na pamilya ay bumalik sa Lover's Tower. Nauna nang inutusan ni Alexander si Diane na kunin ang kanilang alaga na si Beans mula sa pet boarding store sa daan.
Sa sandaling binuksan nila ang pinto ng kanilang silid, isang gintong furball ang bumungad sa kanila. Daddy, ibaba mo na ako dali, gusto kong makipaglaro kay Beans. Hindi napigilan ni Micah na mapasigaw. Sige, sige, hindi ako magiging third wheel. Nakangiting ibinaba ni Alexander ang bata. Wala namang pakialam si Micah kay Alexander ngayon dahil abala siya sa paghalik kay Beans. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Yulia habang sinusulyapan si Beans. Inilagay ni Beans ang buhay nito sa panganib para protektahan si Micah. Si Beans ay miyembro na nila ng pamilya ni Alexander sa kanilang mga puso. Si Graham, ang manager ng Lovers Tower at ang pinuno ng unang makabuluhang pamilya ng Scanvia City, ay humiling ng madla pagkatapos ng maikling pahinga. Sir, Madam, sana hindi kita istorbohin. Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa araw-araw na operasyon ng Lovers Tower. Nagpakilala si Graham kina Alexander at Yulia bago ipaliwanag ang dahilan ng kanyang pagbisita. Kung hindi kilala ng isa si Graham, baka mapagkamalan nilang siya ang matandang mayordomo ni Alexander. Sige, sige. Tumango si Alexander, umaasang may sasabihin pa si Graham. Sir, magalang na tugon ni Graham, sa araw pagkatapos ng grand opening, lahat ng functional na lugar ng Lovers Tower ay nasa lugar. Very promising ang performance ng Lovers Hotel, but aside from the hotel, marami kaming tindahan. Kahit buong office building ang gamit ng kumpanya ni Madam, malaki pa rin ang bilang ng mga bakanteng tindahan. I was thinking, although you, sir, are not short of money, we should use full use of it now that we made it, especially since this is prime real estate in the city center. Sa katunayan, maraming negosyo ang gustong magrenta ng mga tindahang ito habang wala ka sa Scanvia City, ngunit malaki ang pagkakaiba ng kalidad, na maaaring makapinsala sa estilo ng Lovers Tower. So, sir, madam, ano sa palagay mo tungkol sa pagdaraos ng isang business recruitment event, pagpayag sa mga interesadong negosyo na mag-apply, at pagkatapos ay piliin ang mga pinakamahusay? Ang proseso ng pag-iisip ni Graham ay mislan, kailangan itong sabihin. Bukod sa pangunahing gusali ng Lovers Tower, na nagsilbing hotel at opisina, may iba pang subsidiary structures. Hindi sila gaanong matangkad, ngunit sakop nila ang isang malaking lugar, at ang bawat tindahan ay napakaganda. Ito ay hindi lamang magiging isang pag-aaksaya kung sila ay iiwan na bakante, ngunit ito rin ay lilikha ng isang pakiramdam ng pagkalungkot. Si Alexander ay taos-pusong sumang-ayon sa plano ni Graham, ngunit dahil ang lahat ng karapatan sa ari-arian sa Lovers Tower ay nailipat kay Yulia, nasa kanya na ang pagtukoy kung paano magpapatuloy. Mahinang tanong ni Alexander, Yulia, what do you think? Labis ang pasasalamat ni Yulia kay Alexander dahil ipinagkatiwala sa kanya ang isang mahalagang paksa. Walang pag-aalinlangan, sinabi niya. Ang pagsasaalang-alang ni Uncle Graham ay lubos na masinsinan. Sumama tayo sa kanyang panukala. Magdaraos kami ng kaganapan sa pangangalap ng negosyo at pipili ng mga dekalidad na negosyong lilipatan. Kung may kikitain, dapat tayong lahat ay magsama-sama.